Pag-usapan po natin yung kaganapan. Napakahirap po ngayon ng sitwasyon ng nangyayari dun sa mga langis sa Pilipinas. Tumataas daw po ang halaga. Nakakalungkot namang isipin ng una, yung mga kababayan nating mga OFW sa ibang bansa napipilitan umuwi dahil sa mayroon pong giyera sa ibang bansa. Ngayon po naapektuhan po yung ating langis. Ano po ba dapat natin gawin para yung mga kababayan natin huwag masyadong ma-stress? Nakakaawa naman po. Kasi po nandito ako sa Chicago, Illinois, sa US. Kami po ay nagtatrabaho din araw-araw. Pero wala po kaming sinasakyan na mga parang jeep o tricycle o bus. May kanya-kanya po kaming sasakyan. Isipin niyo po, isang tao, isang car. Hindi pa naman po namin inaabot yung mamroblema sa gasolina, pero mataas na rin po ang halaga. Ngayon, ang naiisip ko po, sa Pilipinas, nakakausap ko po yung kapatid ko. Nag-aalala siya kung ano daw ba mangyayari kasi habang tumatagal yung hidwaan sa mga bansa na nagiging dahilan kung bakit walang langis. Sabi ko ay ang presidente namin hindi ko alam kung hanggang kailan ang tatagal ang kanilang giyera. Hindi po natin alam kung saan tayo makakarating. Ang Pilipinas, ang daming mga taong apektado, buong Pilipinas. Lalong-lalo na yung mga hirap sa buhay. Lalo silang nahihirapan. Paano kung sila ay mga driver ng sasakyan? Yun lang ang kanilang pinagkakakitaan, tapos hindi nila alam kung babiyahe ba sila o hindi na lang babiyahe dahil wala naman po silang suswelduhin. Nakakaawa rin po yung mga kababayan ko. Nawa po ako. Magdasal po tayo para maayos to. Pero huwag kayong magbawala ng pag-asa. Maayos din po yan. Sana naman wag agad-agad tataas yung mga bilihin. Kawawa rin naman yung mga taong wala rin pambibili dahil wala silang trabaho. Hinihinto nila yung trabaho nila. Mabuti po at malapit na ang bakasyon. Kasi kung halimbawa pasukan, kawawa din ng mga estudyante. Nakakaawa po. Sana masolusyonan kung wag namang idama yung ibang bansa na hindi naman dapat makasali sa gulo para makabili ng langis. Pero sa akin, habang nandyan tayo sa sitwasyon ganyan, sa Pilipinas siguro gumamit na lang muna ng bisikleta. Minsan nga nasasabi ko po sa asawa ko,
Sana kung po pwede gumamit, sabi ko sa kapatid ko saka sa asawa ko, kalesa na lang po eh. Kaya lang sabi ng kapatid ko, paano daw po yung damo? Wala papakain sa kabayo. Saka baka wala namang kabayo. Sabi ko lang kung talagang dumating yung pagkakataon na walang masakyan yung mga tao, siguro gagawa na po tayo ng paraan. Mga bisikleta. Kasi yung mga nagtatrabaho rin po na kailangan din sumakay ng mga bus, yung transportation nila, mahirap para sa kanila yung nagiintay ng matagal. Tapos kung mainit po yung panahon, masyadong nai-stress yung mga tao. Sana naman sa weather makisama, wag masyadong mainit para yung mga tao wag masyadong mag-init ang ulo. Lalo na sa ganitong sitwasyon. Ang panalangin ko po lahat naman po tayo maapektado sa nangyayari. Kahit po kami nasa US, syempre nag-aalala rin po kami. Marami din po kami mga kamag-anak sa Pilipinas na alam namin na nagkakaroon sila ngayon ng mga problema, suliranin kung anong mangyayari sa bawat araw na dumadaan. Ngayon ang ating pong gobyerno pala, hindi ko gobyerno. Sila ngayon ay dapat kumilos upang solusyonan o tulungan ng mga kababayan nating mga Pilipino kung ano ang dapat nilang gawin para habang samantalang nandyan sa mga ganyang klase ng problema magkaisa ang mga Pilipino. Wala na sanang awayan muna. Teamwork muna, teamwork. At saka gabayan ng bawat isa. Tigilan din muna sana yung kung ano man ang mga nagdaang mga nagagastos na pera na hindi naman dapat gastusin. Ngayon, kailangan ng gobyerno ng tatag at tibay dahil kawawa naman po ang mga kababayan kong Pilipino. Kawawa naman po. Hindi lang naman po sa Pilipinas yan. Marami rin pong namumroblema ang mga ibang bansa. Sana po ay tayo huwag pabayaan ng Panginoon. Kahit naman rin po mga bansang may mga kakayanan, may mga pera rin, mga rich country din. Hindi rin sila kampante, nag-aalala rin sila. Ang kaibahan nga lang sila merong matatag na pondo, temporary habang may backup sila sa mga ganyang klase ng problema. Yan ang mahirap sa mga bansa na halimbawa mahihirap lang na bansa o walang maayos na kakayanan ang unang-unang naapektuhan ay ang taong bayan. Yun lang po yun. Hindi naman po laging may gera. Yan na may dumadating lang siguro kapag talagang nangyayari. Kaya hindi naman natin alam na ahantong sa ganun. Hindi natin masasabi kung ano ba to, tinakda ba na magkaroon ng ganito sa mga natapat na mga henerasyon ng ating mga anak. Kakaroon ng iba't ibang uri ng crisis kung sakali mang weather, pero mahirap din po yung giyera. May nasasawi din, may nagugutom, may mga mahirap.
napakahirap po. Mas maganda na yung tahimik at masaya, at kahit siguro hindi masyadong maraming pera, wag lang po ganitong, kahit may pera ka naman kung wala ka naman mabibilhan. Yun ang mahirap. Kahit din po naman siguro yung mga mayayaman, kung talagang wala nang mabibiling gasolina, maayos din po to. Ako'y nananampalataya na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Maging mabait lang po sana tayong lahat. Ito'y isang pagsubok lamang. Pero lahat naman po talaga'y apektado rin. Kaya magdasal po tayo. Lalo naman po yung mga siguro na nasa ibang bansa na talagang aktual nilang nararanasan yung mga kaguluhan. Diyos ko, lalo naman po silang kawawa. Nakakatakot. Sana po iligtas nyo kami, Lord. Huwag niyo po kami pabayaan, ang aming mga pamilya sa iba't ibang lugar, Pilipinas man o dito sa US, saan man, buong mundo. Hindi naman pinipili, lahat naman po tayo human being. Lahat naman po tayo anak ni Lord. At lahat naman po tayo may mga pamilya, may mga anak. Ako po, may mga anak ako. May mga asawa tayo, mga magulang, mga kapatid, pamilya. Hindi din naman natin kakayanin na kung halimbawa kami mang nasa ibang bansa maayos ang kalagayan, tapos yung mga kamag-anak mo sa Pilipinas o sa ibang bansa namumroblema, nag-iisip, maapektuhan ka rin. Kaya sana po tayo'y manalangin palagi. Huwag tayong pababayaan. Ito naman po yung na-share ko lang dahil nakakausap ko rin po yung kapatid ko. Sana po ay tayo'y laging bigyan ng lakas ng loob. Huwag panghihinaan ng loob. Huwag kayong panghihinaan ng loob. Yan lang ang kailangan ninyo. Kung may gera, kailangan mas matatag ang ating isipan. At naniniwala naman ako na ang mga Pilipino ay number 1 dyan. Matatag, malakas ang loob, at laging may pag-asa at may Diyos. Kahit ano po ang mangyari, hindi naman po tayo pababayaan ng Diyos. Marami pong salamat and good night. Sana po kahit papaano araw-araw pinakikinggan natin kung ano ba mangyayari. Sana isang araw pag tayo'y gumising sa umaga at mabalitaan natin na naayos na po ang lahat. Ang mga leader, kahit naman po sila leader, tao din sila. Kung ipagdarasal natin na bigyan sila ng magandang kaisipan, magkakaroon din sila ng kalinawan. Mananaig pa rin po ang pagmamahal sa kapwa. Maunawaan na hindi dapat mangyari ito. Marami pong salamat sa inyo at sa mga subscriber ko at mga viewers ko. Lagi po kayong magdarasal. Mag-iingat po kayo. God protecting us sa everything what happen. Everybody will be safe. Tayo po ay ilalagay din ni Lord sa tamang direksyon. Huwag po tayo mag-alala. Have a good night. See you again. Bye-bye.